Ayan po at pag-uusapan lang po muna natin na itong kalagayan po ni President Duterte na kung saan po ay namimiligro po siya. Namimiligro po yung kanyang kalagayan sa detention cell ng ICC dahil ayon po dito mismo kay Madam Elizabeth Zimmerman, siya daw po ay hindi nakakakain. Maging yung sinasabi rin ni Pulong ito na hindi raw nakakakain. At ganun din itong sinasabi ni Ma'am Elizabeth na hindi rin daw nakakakain at skin and bone na lang daw po siya. Ang ibig sabihin po ng skin and bone ay butot balat na po ang ating President Duterte. So ibig pong sabihin ito ay mukhang namimiligro nga po ang kalagayan ng ating PRRD sa dahig. Kaya naman po yung mayroon pong vlog si Maharlika na talagang makikita nyo talaga yung pagkagalit at emotional niya dahil wala man lang daw nagagawa itong mga dating tinulungan niya. At nananawagan na nga po itong si Maharlika na kung po pwede sana ay magkaroon na po tayo ng tinatawag na yung pong bang global parang rally na para ma-pressure itong ICC na ito at saka itong mismong Netherlands. At dalawa na po, hindi lamang po si Pulong ang nagsabi, pati na rin po itong si Ma'am Elizabeth nagsabi na rin po na talagang payat at yun nga, yung pagkakasabi lang na skin and bone na lang siya ay talaga namang hindi ko ma-imagine ay yung ganong butot balat na lang siya. Yun po nakakalungkot talagang nasaan na nga ba? Bakit ngayon si Maharlika na lang yata nakikita ko na porsigido na i-vlog or porsigidong itapik itong si President Duterte, kalagayan ni President Duterte sa dahig? Nasaan na yung mga taong nakinabang sa kanya? Nasaan na yung mga taong gumagamit hanggang ngayon, butot balat na raw nga yung tao, pero patuloy na pinagkakakitaan itong mga animal na mapagsamantalang ito, na ito palang mga ito ay talagang mga kung saan yung may pira, doon sila. Dati, nakikinabang sila. Hanggang ngayon nga, nakikinabang sila kay President Duterte, hindi ba't ginagamit nila ang pangalang Duterte ngayon sa pang-i-scam nitong mga animal na ito? Bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko lamang pong batiin kayong lahat ng mga subscriber ko na isa pong mapagpalang pagbati. Siyempre sa inyong lahat, ganun din po sa aking mga followers at mga viewers. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon ngayon, ay pakaingat po kayo. Sana ay malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit, mailayo din kayo sa lahat ng uri ng problema. Siyempre, ang lagi kong pinagdadasal dito, swerte nawa na walang katapusan ang darating sa inyong mga subscriber ko. Ayan po, mabalik po tayo dito kay President Duterte na nakakalungkot po talaga yung makabalita ka ng ganyan na yung sasabihin na skin and bone na lang siya. Imagine nyo lang po yung salitang sa Tagalog po ha, baka hindi po naintindihan ng iba. Sa Tagalog, imagine nyo nga po yung butot balat na lang siya. Imagine nyo nga po. Ngayon ay itong mga walang bukang bibig kundi makaduterte ko no. Ngayon, nababanggit pa ba ito si Banat Bay, nababanggit pa ba niya itong si President Duterte? Naibablog pa ba niya? May concern pa ba itong si Banat Bay? Ha?
Hindi ba't wala na? Wala ka nang maririnig dito sa mga animal na ito. Diyan sa mga patutot at mga puta na mga mapagsamantalang ito, wala kayong maririnig dito sa mga vlogger na ito. Yung mga butanding dyan at saka mga ulik ba dyan. At meron din dyan abogado na tatali-talinuhan na wala namang laman ang utak. May nababanggit pa ba kayo? Ngayon ko napatunayan na ito lamang tanging si Maharlika lamang ay ang may concern kay President Duterte. Bakit? Kasi ito ikukon ko lang sa inyo. Para lang maintindihan ninyo. 2 hours ago. Ayan. Or 4 hours ago ito. Ngayon, nasaan na yung bukang bibig ay Duterte? Kaya yabang talaga ninyo tapos murahin pa ninyo si Maharlika na samantalang yan ang totoong nagmamalasakit sa mga Duterte. Diyan lalo na kay PRRD. Tapos puputang inahin pa nitong Banat Bay na nakalawlaw ang labi nito na parang kabayo. Oh. Tapos papatulan pa itong bata na si Kitty. Sisiraan pa si Hanilet. Maging itong si Joey na ulikba na ito na maitim ang bilat. At yan si Crisit na ang lakas ng putok ang kilikili. At saka Tio Moreno na supot. At itong Banat Bay na, alam mo ito si Banat Bay, kaya ganyan yan. Malaki lang po ang bayag niyan. Pero yung utin po niyan, gating-ting, kaiksi-iksi pa. Kaya ganyan yan eh. Kaya puro daldal, puro inggit ang umiiral dito sa taong ito eh. Pati itong si Maharlika, pagdidiskitahan. Bakit mo pipigilan kung anong itatapik? Ang dapat pumigil dyan, ang dapat pumigil kay Maharlika, si Hanilet or si BP Sara ang dapat pumigil. Bakit mo kailangan pigilan itong si Maharlika? Bakit mo siya mumurahin? Tangina ka. Sabi ko nga sa iyo, ito ang lumalaban ng patayan kay President Duterte, pero kayo nasaan? Matapos yung pagkakwartahan, matapos yung pakinabangan, hanggang ngayon pinapakinabangan niyo si President Duterte, nasaan ngayon? Nasaan yung kung hindi nyo na binabanggit? Maging si Pastor Kibuloy, na pinagbibigyan kayo ng pira, hindi nyo na binabanggit. Mga tarantado ko, puro kay daldal, mga hayop kayo eh. Pakinggan nyo lang sandali ito si Maharlika. Diba? Talo na naman tayo dito sa pag-apila natin o sa pag-apila ng abogado na i-inhibit yung ano na yan, yung tanggalin yung dalawang ano na yan, dalawang murado na yan. So, ibig sabihin, ang mga judges sa ICC ay pumapabor sa kanila, pumapabor sa prosecution. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, okay, na dihado ng laban natin. So, ibig sabihin, kasi part kasing gamitin yung technicality na yan, sa favor natin, di ba? Na, may punto na tayo, pwedeng mabilis, delaying tactics, o i-press natin yung kaso o whatever. Pero ngayon nga, mga palangga, skin and bones na ang Pangulong. Yun, Ito ay... Hindi po sa akin galing, skin and bones na lang si President Duterte. Sa Tagalog, botot balat na lang. Kaya nga po yung sinasabi ko kanina, nasa peligro na po ang kalagayan ni President Duterte. Pero itong si Maharlika lang, ang nakikita kong may concern ngayon. Bakit kayo na nagbibida-bidahan na kunwari may concern kayo kay President Duterte, wala kayong sinasabi, wala kayong sinasuggest na, magtipon-tipon na tayo rito para kahit papaano ay mapakinggan man lang nitong bangag na ito at kahit papaano ay baka maantig ang puso nitong bangag na ito. Ganun sana dapat. Pero si Maharlika lang ang daldal ng daldal.
At doon, si Maharlika lang din, nakita ko na may concern dito kay President Duterte. Kayo, mga putang ina ninyo, lalo na ikaw, banat bay na bugaw ka, tumigil-tigil ka ng hayop ka. Para tayong binungusan ng malamig na tubig o mainit na tubig, nalaknos na tayo sa ginagawa nitong bangag, well, kasabwat, syempre, ang bangag administration dahil siya naman talaga ang nag-kidnap, di ba? So ngayon, mga kababayan, ano ang gagawin ninyo? Hindi na natin pwede ngayon silang, hindi na natin pwede tanggalin yung dalawang ano na yan, judge na yan. So ano ang, yung mga desisyon ngayon ng ICC, mga judges, ay aligned lahat dito sa prosecution, dito sa mga nagbintang na ang Pangulong Duterte ay lumabag sa karapatang pantao. Nakita ninyo? Ano gagawin ninyo ngayon? Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong Duterte? O yan. Mangungulekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera sa mga OFW, piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Yan. Isa yung kadyutahan. Hindi kailangan ng piso-piso para mapalabas ang Pangulong Duterte. Kailangan magdesisyon ang korte, ang ICC o ang korte ng Dutch government kung tayo ay nakapag-file ng domestic legal remedy na sinasabi ni Spokeshari Roque, at ito ay nakapag-usap na rin siya ng mga ibang eksperto o mga magagaling na abogado na yung isa sa ating remedyo na isulong o i-file yan para, kasi wala na tayong pag-asa sa ICC, baka dito sa domestic legal remedy, kasi napag-alaman ko nung nasa higa ko, kapag spinal yan ngayong July, ngayong moment na to, ngayong week na to, lahat, kunyari na i-file yan sa Dutch government. Bago mag-September, meron ng resulta kung mapapalaya ang Pangulong Duterte due to humanitarian reason. Ano yung humanitarian reason? Yung edad niya, medical condition niya. Ngayon, panibagong pintuan na naman ang isinara sa atin. Okay? So ngayon, mga kababayan, hindi tayo pwede magpatumpik-tumpik pa. Malinaw na hindi natin kakampi ang ICC. Malinaw na hindi tayo papaboran dyan. Dahil nga, di ba? Alam nyo na. Nakita nyo? Sabi ni Miss Zimmerman, payat ang Pangulo Duterte, skin and bones, 'di ba? Oh, yeah. Mahinang kumain. Anong impact dito sa inyo as a supporter? Yeah. Kung talagang mahal niyo ang Pangulong Duterte. Ako ay very emotional. Actually, sahig pa lang emotional na ako. Nakita niyo ba yung vlog ko dati nung bago ako umuwi? Very emotional ako. Matanda na yung Pangulo. 80 years old na. Itigil nyo na yung kaputahan, yung pangingikil sa taong bayan, sa mga OFW, para humingi ng donasyon, mag-aklas kayo sa mag-rally kayo. Iparamdam nyo yung pressure sa bangag administrasyon. Na hinayupa ka bangag, hinayupa ka ni Satanas. Unless nabayan sila ni Satanas, kaya ang pwede na lang nilang iba to, I love PRRD, I love yakap-yakapin yung standing ni PRRD. Hindi ganyan. Kung mahal mo yung isang tao, dapat non-stop na ang rally dyan. Wala na tayong pag-asa sa ICC sa ngayon. Tama. Hindi natin alam. Aantayin nyo pa ba na buto na lang ang matira kay Pangulong Duterte? Mismo na yung pamilya niya sabi, di ba? Na skin and bones na siya. Hindi na tayo pinagbigyan sa temporary release. Ano nakikita nyo dito? Emotional ba kayo? O emotional yung iba? Nalulungkot ako, piso-piso tayo, manghitay sa FW, mag-funrun tayo, o virtual one, o whatever. Yan ba ang suporta ninyo? Sa lahat po ng mga OFW, huwag na huwag po kayong padadala dyan sa mga nagtatawag ng mga piso-piso para sa paglaya ni PRRD. Huwag po kayong maniwala dyan. Yan po na yan, yung mga nagkikreate po na yan, sila yan. Sina MJ Kiambao, si Crescent na Butanding, itong si Trixie, itong si Joey na Ulikba, kasama na po dyan si Banatbay. At saka yung mga iba pa dyan. Huwag na huwag po kayo magpapadala. Scam po yan. Mga scammer po itong mga ito. Ang pinaka pwede nating gawin, dahil wala tayong kalaban-laban sa ICC, well, yung isa na sinasabing domestic legal remedy,
Di ba? Pagsidhiin ang emosyon ng taong bayan para what? Manalangin, mag-vigil, mag-rally, para ipakita nyo sa jutang gini ng Lee Satanas at Marcos Jr. na yan, yung ginawa niyang pangidnap kay Pangulong Duterte. Walang kumikilos masyado sa ngayon. Wala na. Di ba lagi natin sinasabi, at pamilya ni Pangulong, matanda na yung Pangulong Duterte, meron siyang karamdaman, meron siyang mga medical condition. Hindi kumakain. Nahihirapan. Hindi makalakad. Di ba sinabi naman yan? Wala siyang caregiver doon. Pwede pa siyang mabagsak doon o matipalo o whatever, kung ano man yan. Di ba? Bakit pinagdurusahan ni Pangulong Duterte ang kasalanang hindi niya ginawa? Bakit hindi si Bangag ang 10 ng jutang Ginemes na kapamilya ng magdanakaw sa Cabanatuan, kidnapper, smuggler, addictus benedictus? Yan dapat, kung gusto nyo talagang iligtas ang Pangulong Duterte, yung totoong nagmamahal sa kanya, kasi taong bayan will follow. Pero ang inaatupag ng mga buwaka ng ina, mangikil sa OFW ng piso-piso. Hindi ka ba pwede mag-rally ng walang piso? Yan, correct. O 5 piso, 1 milyon? Pwede ka naman mag-rally doon O, bakit nawala na? Unang-una yung mga simbahan, ano yan? Hindi na natin kakampihan dahil mga demonyo din ang karamihan na nasa simbahan. Kakampi nila Bangag. Yung iba dyan, mga pare, hindi ko naman nila lahat, ay nabibigyan ng pera para ipaglaban ang karapatan ni Pangulong Duterte. Wala nga silang maipakitang ebidensya na si Pangulong Duterte ay gumurgor ng tao. Kahit na sinabi pa ni Pangulong Duterte na, 10 may inano ko, ganyan, doon sa Senate hearing. Kasi alam naman natin ang personality ni Pangulong Duterte. Sige nga, dapat sa Europa, talagang doon magsimula din actually. Dapat magsimula ang malaking rally. Paano pupunta ang mga rallyista doon? Infiltrated na ni Mangga at ni Joma Sison. Yan pa, isa. Ultimo mga pagkain doon, isinusumbat sa mga taong pumupunta. May na-receive ako messages. Ultimo mga pagkain, huwag na kayo magdala ng pagkain doon kung manunumbat kayo doon sa mga kumakain. Imagine mo, ganun kayo ka-cheap dyan sa dahig. Pati pagkain, sinusumbat nyo sa mga taong kumakain doon, nagdala-dala pa kayong pagkain doon. Ganun po, kasi ito yung intensyon ng mga double agent at itong mga NPA sympathizer. Nakita nyo, bakit wala nang pumupunta masyadong maraming tao? Dati ang dami-daming tao Diba? Nagka-travel from California, America, Dubai, ang dami kong namimit doon. Dahil mga bastos at mga walang hiya, yung mga inatasan ni Alpotera dyan, yan ang intensyon nila, mawalan ng tao sa hig. Nagkaroon ng part sila spokesari. Sinuportahan ko naman yung kanilang march. Wala pang 40 yung tao. Hindi ba kayo magtataka? Bakit walang tao? Nasusuka na ang mga tao at hindi sila komportable dyan sa mga NPA at Mangga Group or Team Alpotera. Kung mahal nyo ang Pangulong Duterte, pakita nila na hindi sila kailangan mangikil sa taong bayan para mag-rally o magpakita ng suporta. Wala na po tayong ibang i-apila dito sa korte na ito, kundi yung age ni Pangulong Duterte, yung health niya. At as a president, binaboy siya ni Bangag. Tapos okay lang sa inyo na yung mga grupo na ito, ibalik ko lang uli, okay? Na mga grupo ng mga ito, patitigilan kami, patigilan kami. Kailangan marinig ng taong bayan. Nasa unahan. Yan po yan, yung may mga Tao dyan, nag-ikis-ikis yan. Yan, pinapatigil, pinatayan pa ng mikropono si Di ba Maharlika. malinaw sa inyo? Bakit kami pinipigilan, birthday pa lang ni Pangulong Duterte, na huwag kaming magsalita laban sa mga Marcos? Sa mga kapapasok lang, yung video po yan, balikan nyo sa una kong pinlay. Yan ay pagpapatunay ko sa inyo na birthday pa lang ni Pangulong Duterte, nakita ko na tayo ay infiltrated na ng NPA Rebelde Marcos na makakaliwa lahat mga putang ina. Ano gagawin nyo
Maguindanao. Skin and bones na siya ngayon. Kailan makakapag-antay ba ang Pangulo ng September? Grabe. Ako ramdam ko yung emotion ni Maharlika. Ramdam ko yung totoong pagmamahal ni Maharlika kay PRRD. Pero itong mga putang inang mga scammer na ito, ang gusto lang gamitin si PRRD para lang makapalunglimbat ng pira. Ano itong kay Crisit na balay Davao na ito. Pagka nagkaroon po ng mga ganyan-ganyan, sigurado pong magsusolicit yan. Mayroon na pong 3 ginanyan-ganyan niya sa kung ano-anong mga kaikikan yan. Ngayon na naman, mayroon na naman silang mga inaayos na yan nga, yung piso-piso daw bawat para sa paglaya ni President Duterte. Gagamitin na naman po ang pangalan ni President Duterte. Yan na naman yan. Wala, sa bulsa na naman nila mapupunta yan. Kaya huwag na huwag kayong magbibigay kahit na sintabos lang yan. Tingnan nyo yung sinasabi nga ng taga-Canada na nagbigay siya ng 5,000. Sana napunta? Wala na. Napunta na doon kay Joey na ulit ba? Nag-deactivate na ng Facebook para sa ganun hindi na siya makontak nung nagbigay sa kanya ng 5,000 na pangbili daw kuno ng t-shirt na salamat PRRD. Ganyan ka-scammer itong mga animal ito. Tapos nakita ko pa ito kung makapagmura pa kay Maharlika itong ulit ba na ito. Pag sa harapan ko lang talaga ito, ihilahin ko yung tinggil nito eh. Maniwala ka sa akin. Sa harapan ko lang magsasalita ito, maging itong si Banat Bay, sa harapan ko lang magsalita na kanyan na mumurahin si Maharlika. Hihilahin ko yung gatingting na kanya, na utin niya, at tapos hilahin ko rin yung labi niyan para lumapat na sa lupa. Kaya itong ulikba na ito, ang lutong ng pagmumura niya kay Maharlika eh. Pagpuputang ina niya kay Maharlika eh. Gawin niyo yan, magmura kayo kay Maharlika, nakakaharap ako. Pag hindi ko hinilay ang tinggil mo, maniwala ka, ipatuka ko sa manok. Isang very strong person, very strong president. Tapos, okay lang sa inyo? Okay lang sa Team Alpotera? Okay lang sa mga putang ina? Okay? Na mangikil sila sa taong bayan, tapos nagpa-cute-cute, hindi naman cute ang mga alpot. Tapos kikikilan kayo mga OFW para sa jutang ginimis na mga kaletsyahan nila. Pero ang Pangulong Duterte nagsasakripisyo doon. Ang kailangan natin, i-pressure natin ang gobyerno ng Dutch government. I-pressure natin ang international. Dapat tuloy-tuloy ang pagrarally. Tuloy-tuloy ang pagpapakita at papakita sa taong sa buong mundo, 'di ba? Yung narrative natin na hindi kriminal ang Pangulong Duterte, kundi ang mga kriminal, ang mga kidnapper ay si Lisa Tanas at si Bangag Jr. na Addictus Benedictus. Kung gusto nyo talagang makatulong sa Pangulong Duterte, ako, mga kababayan, ay nakita nyo naman, hindi ko naman kailangan magyabang pa. Gumagastos ng sariling pera para ipakita ang suporta na hindi naman ako nire-require na pagpakita ko ng suporta. Pero coming from here, ano pwede natin gawin? And I hope nabanggit naman ng Vice President. Yan. Kagaya na nga lang yan. Nangulikta ba si Maharlika ng pamasahe niya sa pagpabalik-balik niya sa dahig? Hindi po. Sarili po niyang pira yan. Kayo na mga animal kayo na hindi pa naman kayo pupunta ro, nangungulikta kayo ng pira gamit ang pangalang Duterte. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Mga duplikara kayo. Ito mga kababayan, at may nakuha na tayong impormasyon na tumatanggap na rin pala itong sinaulik ba ng pira galing kay Butod. Yan po yung mga nakuha natin impormasyon. Inday Sara, yung domestic legal remedy, I believe na by now, I don't know, baka nasa Hague na siya ngayon. Diba? I-check yung mga medical condition ni Pangulong Duterte. See?
Di ba? Pwede nga lang, kasi baka sabihin nila, eksena, drama-drama, ganyan-ganyan. Eh di kumuha tayo ng mga medical doctors, ng mga independent doctors para maipakita natin, hey, ito yung sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ito ang sitwasyon na hindi siya naaakma dyan sa lugar na yan. Yun nga yung house arrest o yung temporary release, napakaganda sana yun para mabigay yung kanyang maganda yung pangangailangan niya, yung mga medical, help na kailangan niya, di ba? Ipakita natin na itong hinayupak na Bangag Junior na ito ay nakipagsabwatan sa ICC para ipagkanulo ang Pangulong Duterte sa ibang lahi. Ngayon, ano ang magiging nito? Wala na tayong pag-asa. We have to have a turning point, mga kababayan, na ipakita natin sa buong mundo na talagang nagkakaisa tayo at hindi tayo pumapayag na ang Pangulong Duterte magtagal pa hanggang Setyembre dyan sa ICC na yan. Walang awa yung mga tao, walang awa si Lisa Tadas, walang awa si Bangag, walang awa si Torre, si Remulla, lahat wala silang awa. Hindi kayo pwedeng hindi kayo pwedeng patatahimik na lang, panran. We need power, people power. Kung talagang mahal yung Pangulong Duterte sa Europa, but forget about the dahig. Iilan lang yan sila. And I hope, spokesari, since nandiyan ka, kayo dyan sa Europa, na na-meet ko naman, dapat isang malaking biglaang rally talaga na ipakita, kasi napag-usapan namin ni Harry yan, na dapat kung masimulan yung domestic legal remedy filing ng case na yan, kung maging okay ang lahat. Anyway, matagal pa po ito. Ayan po, gusto ko lang pong i-highlight sa inyo, kaya ko po pinanood tong vlog ni Maharlika Neto dahil ako po mismo nakaramdam ng pag-aalala nitong si Maharlika dito kay PRRD. Ramdam na ramdam ko yung kanyang concern. Ramdam na ramdam ko yung kanyang talagang masabi natin na pagmamahal ni Maharlika dito kay PRRD bilang naging presidente natin, na nagbigay din po sa atin ng katiwasayan ng 6 na taon. Ramdam ko po ito. Imagine mo, siya na lang ngayon ang nakikita ko na nagbablog tungkol kay President Duterte. Nasaan itong mga putang inang ito? Itong mga banat-bay na ito, nakakala mo kung sinong nagsasabi na tigilan mo na Maharlika, tigilan mo na yan, may mga ado-adobong mga kwan pa. Ha? Sabi-sabihin pa na amoy danggit pa daw yung kung ano dyan. Diretsuhin mo. Ako, pag nagsalita rito, diretsahan. Ay baka yung kakampi mo, yan sinabutanding at itong si Ulikban ito, baka yan ang amoy danggit ang mga bilat na mga yan. Ha? Hindi nga lang amoy danggit. Ha? Amoy patay na daga. Dumiritsa ka ng pagsasalita, hindi yung mga putol-putulin mo. Kung talagang kon ka. Palibasa nga, itong mga putang inang ito, mga patay gutom ito, sinabi ko na, namamalimos na itong mga ito. Ha? Nandyan na Naka-plus na dyan yung people nitong si Butanding walang pinagkaiba yan sa GCash. Kung kayo ay magyayabang, panindigan nyo yung kayabangan ninyo. Dahil ako, kung nagyayabang ako rito, pinaninindigan ko ang kayabangan ko. 4 na taon na ako na nandito sa YouTube. Ni minsan, pagka may nakita kayo na naglagay ako ng GCash na umaandar dito sa screen ko, bibigyan ko kayo ng 10 milyon kapag kami nakita kayong GCash number dyan na naka-plus. Ganun ang magyabang. Pagka magyabang ka, panindigan mo, ay ang mga klase nitong mga putang inang ito, ang yayabang, lalo na itong banat-bay na ito na bakling bay, na isa talagang certified na bakla ito, maging yung Tio Moreno na yan, pati yung si Kitty Duterte na ang bata-bata, pakikialaman. Tarantadong ito mga ito. Ako ang harapin yung mga buwakan ng anan nyo.
Kasi hindi ko mapipigilan kung mumurahin ulit ninyo si Maharlika. Hindi ko mapipigilan yung bunganga ninyo. Pero ito ang challenge ko sa inyo. Ang challenge ko, i-invite nyo ako dyan, tapos sa harapan ko, na nagbibideo kayo, gumagawa kayo ng vlog ninyo, at nandyan ako, saka nyo ngayon mumurahin si Maharlika. Yun ang challenge ko. Para makita ninyo yung hinahanap ninyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, magiging PWD kayo sa akin. Subukan nyo na murahin si Maharlika ng kaharap ako. Lalo na ikaw, Banat Bay. Ikaw rin na ulik baka. Sinabi ko na sa inyo. Sinabi ko na. At yan ang itaga ninyo sa bunbunan ninyo. Yan ang itatak ninyo sa gamunggo ninyong utak na kulay putik pa. Subukan ninyo. Nakaharap ako. Yun ang challenge. Pag hindi kayo naging instant PWD sa akin, sabagay mga PWD na nga kayo, di ba? Wala na kayo sa katinuan. Imaginein mo, magkukan kayo, gagawa kayo ng libro nang wala namang pahintulot sa PRRD, pinagkakakitaan nyo ng milyon-milyon. Nasa katinuan pa ba yan? Wala na kayo sa katinuan. Pira na lang talaga ang nasa tuktok ninyo. Kaya, dyan palang PWD na kayo. Dyan palang sa pangungulikta ninyo. Paglalagay pa lang ng GCash number ninyo at saka yung PayPal number ninyo dyan na gumagapang sa screen ninyo. Nagpapakita na kung gaano kayo kapatay gutong. Tapos ang yayabang nyo magsalita. Subukan ninyo. Inuulit-ulit ko yan sa inyo. Gusto nyo subukan? Sinabi ko na ang mangyayari sa inyo. Ikaw, for the second time around, sasabihin ko sa iyo, mangyayari sa iyo ulit ba pagka sinabi mo yan sa harapan ko na pinutang ina mo si Maharlika sa harapan ko, hihilahin ko yung tinggil mo at ipatutuka ako sa manok. Total maitim naman yan. At ikaw, Banat Bay, yung kaganyang kaiksi na utin mo, ay hindi utin tawag yan, yung mas maliit pang sa titi. Hihilahin ko rin yan at isisiksik ko sa butas ng ilong mo. Yan. Yan ang challenge ko. Imbitahin nyo ako. Ganun lang. Tanginan nyo. Samantalang ito si Maharlika, yan ngayon ang siya ngayon ang natitirang nagtatapik ngayon dito kay President Duterte. At ngayon ko nga nakita yan na gano'n na pala ang kalagayan ni President Duterte, na nasa peligro na pala ang kalagayan ni President Duterte. Kayo, wala na, hindi nyo na tinapik. Paano? Wala na kayong pakinabang. Kundi, ang pakinabang nyo lang, gamitin na lang yung pangalan niya. Mga buisit kayo. Ito pang si Alputirang ko na ito, makita ko pa ito, si Alputirang ko na ito. Alputirang puta na ito. Pag hindi ko tinahi ng pantahi ng sako yung bilat ito, buisit ka. Anyway, wala ako sa mood, kaya hindi na po ako nakapagpatugtog ng paborito ninyo. Ay wala talaga sobrang asar ko talaga. Anyway, maraming salamat po. At siya nga pala doon sa in-upload ko kahapon ng umaga. Ano ba naman kayo? Wala po akong sinasabing patay na si Remulla. Ang sinabi ko, pumanaw na, pumunta sa ombudsman. Wala po ako sinasabing patay na. Kaya minsan, manood at intindihin yung sinasabi ko. Ano? Para hindi nagiging tanga. Maraming salamat po at pagpalainawa kayo ng ating pong pagkakapal.
Ang swerte ay sumainyo na. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.